Mapagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Masaya po kami na makasama po namin muli kayo na magpuri sa ating Panginoon at sumamba. Kaya sa gabi nito, ano man po yung pinalagyan natin sa ngayon, hindi dahilan para po hindi tayo magpuri sa Panginoon. Sama-sama natin papurihan ng Lord sa buhay natin. Maaari po tayo na pumalakpak o tumayo habang tayo nagpupuri sa ating Panginoon. At salamat sa Lord kasi meron tayong pagkakataon na tayo magpuri at magsamba sa ating Panginoon. At awitin po natin yung labis na galak. Patuloy po natin ang pasalamatan ng Panginoon. Ang alabid ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Isa ko po, mga labi ko. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itaas ka, pangalan mo'y luwalhati. Pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Sabay-sabay nating isigaw. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Sa taglay mong lakas, sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. O'y sisigaw ang pangalan mo, sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaabang. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. O labis na galak, labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Kasama po sa taglay mong lakas. Sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Yes, Jesus. Labis na galang nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Itataas ang ngalan mo magpakailanman.
At walang hanggan, Lord God, ang papuri namin sa iyo, Panginoon. Patuloy namin itataas, Lord God, ang iyong pangalan, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Tuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. Awitin po natin yung kantang Still. Thank you, Lord God. Under your wings, cover me within your mighty hands. Sing hide me now. Hide me now. Yes, thank you, Jesus. Under your wings, cover me, within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Sing, find rest my soul. Find rest my soul in Christ alone. Sing, know His power, know His power in quietness and trance. When the oceans rise and thunders roll, sing out soul, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Oh, when the oceans rise, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. For the last time, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Sing, I will be still, know you are God. Oh, I will be still, I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Hallelujah, Lord. Panginoon, patuloy po kami nagpupuri
Sumasamba, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, Lord God. Salamat, Panginoon, sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. At lahat, Panginoon, na nakatutok, Panginoon, sa live streaming, Lord God. Lord, dalangin ko na patuloy po na kilusin mo, Lord, ang buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, hindi ko alam kung ano pinagdaraanan, Panginoon, o kanilalagyan ng buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. But Lord, Ikaw po yung nakakalam nito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin na kami ay tagumpay na, Panginoon, Lord. Kami ay pinagtagumpay mo na, Panginoon, sa lahat ng aming kakaharapin, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pagkasalita na aming maririnig, Panginoon, dalangin namin na patuloy po na magrema ito sa amin, Lord God, sa aming puso at isipan, Panginoon. Salamat, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo pong mataas sa papuri, pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid po natin sa CWHM, coming from Bulacan, Manila, Quezon City, at sa iba pong panig po ng mundo, sa Amerika, sa Japan, at sa iba-iba pong lugar na nakakapakinig at naabot po ng atin pong ah, online worship service. So, magandang gabi po sa inyong lahat. At hayaan niyo po sa gabing ito, habang tayo po ay sa ating pong pagpatuloy, hayaan po natin idulog po natin sa Diyos ang ating pong pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. Let us all pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming pong salamat po sa gabing ito. Kinikilala po namin na ikaw po ang Diyos at Hari at Panginoon ng aming mga buhay, at tunay nga po kung kami po hiwalay sa iyo, wala po kaming magagawa. Kaya po sa hapong ito, patuloy po naming pinagkakatiwala sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga plano, mga desire ng aming mga puso, at hayaan mga Panginoon na patuloy, Lord, ikaw po mabigyan namin ng kaluguran sa bawat araw ng buhay po namin, at patuloy, Lord, masunod po namin ang iyong dakilang kalooban. Pagpalaan niyo po ang gabing ito, pagpalaan niyo po ang bawat isa na sa kanilang tahanan, sa trabaho, Panginoon, saan man sila nakikinig, Panginoon, ng sa iyong banal na salita ngayong gabi, Panginoon. I pray that you will bless each one of us, Panginoon. Salamat po, at gamitin mo lang inyong lingkod na maging daloy na yung pagpapala sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So yan, good evening po muli. Ang atin hong pag-aaral ngayong gabi ay pinamagatan ko pong Promise Forever. Yan, Promise Forever. Alam po natin na ang bawat isa po sa atin ay nakaranas o nakatanggap ng mga pangako galing po sa ating kapwa. Maaring may asawa, sa asawa mo, sa iyong kaibigan, sa iyong katrabaho, sa iyong amo, sa kapitbahay mo, sa mga nakakasama mo. So, at may mga pagkakataon din na tayo din ay nangangako din sa mga tao, maaaring kasama rin natin sa bahay, madalas natin nakakasama, subalit ang katotohanan po, hindi lahat po ng ating pangako ay ating nagagawa. And of course, kapag po tayo nakatanggap ng pangako sa ating kapwa o sa ibang tao, tapos hindi po ito nagawa, ay nakakaramdam po tayo ng pagkadismaya or pagiging disappoint, no? Nadi-disappoint tayo. So, the reason why it's very important for us na maunawaan po natin, no? Na nais po nating mapag-aralan ngayong gabi at matutunan na meron pong nangangako sa atin, no? Na kanyang pangako ay hindi po kailanman mapapako, at kapag sinangako ay tiyak na kanyang gagawin. Kaya excited po ako sa gabing ito na ibahagi sa inyo yung pong nangangako sa atin na tunay nga po na hindi po nagbabago, hindi po siya nangiindiyan sa mga pangako. At yan po ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. At sa gabing ito, hayaan po natin ito itunghayan natin sa salita ng Panginoon. But before anything else, ang ating pong topic muli ay Promise Forever. So, tingnan po natin sandali po sa diksyonaryo yung salita pong forever. Magkahiwalay po yon, two words, forever. So, ito po yung adverb. Sabi po ng Webster Dictionary, yung forever is meaning for all future time, for always. So, ibig sabihin, kapag sinabi pong pangako, ay ito po ay panghinaharap, pangkasalukuyan, at ito po ay lagi or for always. So, ngayon po, tingnan po natin, tayo bilang po mga tao, katulad po na sabi ko kanina, tayo mga tao pag nangako, we are not consistent, and there are times na tayo po yung nag-fail. But tonight, hayaan po natin tingnan natin, ano ba yung katangian ng Diyos na ating pong pinaglilingkuran,
no? Diyos na ating tinatawagan, Diyos na ating pong minamahal, no? So ang nature po ng ating Panginoon, when God made this promise, no, sabi po ng Hebrews chapter 6 verse 13, when God made his promise to Abraham, since there was no one greater for him to swear by, he swore by himself. Sabi kang Tagalog po, sabi dito, nang mangako ang Diyos kay Abraham, siya ay nanumpa, natuto pa rin niya ang kanyang pangako. Dahil wala nang makahihigit pa sa kanya. Nanumpa siya sa sarili niyang pangalan. So, alam naman po natin ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ano po, at si Abraham po ay tinaguran po sa Biblia, he is a father of faith, ano, uh, a man of all nations, no? Siya po yung pong ama ng pananampalataya ng lahat ng bansa at ang pangako po sa kanya, bagamat nung panahon na siya po ay tinawag ng Panginoon, siya po ay at kanyang kasama si Sarah na kung saan sila po ay wala pa pong supling ng mga panahon na yon, and eventually the Lord gave the words to Abraham na siya po ay magiging ama ng maraming bansa. At ang isa nga pong pag binasa natin yung account po ni Abraham ay naandun po yung pagdududa, meron din pong ano tawag dito? Nandun po yung kanilang pag-aalinlangan, no? At lalo na si Sarah natatawa nung siya kinausap ng anghel ng Panginoon na siya po'y magkakaroon ng anak, magkakalooban ng anak kasi nga po ang kanyang edad po during those times ay 60 years old while Abraham is 70 years old. Sabi niya, paano po ako magkakanak? Ganito na nga, napakatanda ko na. No? So, tuyot na, kumbaga. Pero alam niyo po, wala pong imposible sa Panginoon. We know the story about Abraham and Sarah. At to cut the long story short, ang madalit sabi, yung pong sinabi ng Panginoon kay Abraham na kanyang pong lahi ay magiging sindami ng mga bituin sa langit at magiging sindami ng buhangin sa karagatan, ay ito po'y nagkaroon po ng katuparan sa pamagitan po ng pagkakaloob niya po ng supling kay Sarah at Abraham na kanya pong pangalan ay si Isaac. At si Isaac nga po ay naging isang malaking bansa at tunay nga po na pinagpala ng Diyos itong si Abraham. No, ano po? So, ano po ba ang nature ng ating Panginoon? Meron po tayong tatlong puntos na pag-aaralan ngayong gabi na tatlong katangian ng ating Panginoon na dapat natin panghawakan. So, yung promise forever. So, na pwede natin panghawakan for life. Una, ang nature ni Lord, He cannot change. Ang Diyos po na ating pinaglilingkuran, na ating Panginoon, ay hindi po siya nagbabago. No? Sabi po ng salita ng Panginoon sa Malakay chapter 3 verse 6, I, the Lord, do not change. So our God is the same yesterday, today, and forever. Kung ang Panginoon ng mga nakaraang nung siya po ay nasa katawang, nung siya po ay nagkatawang tao dito po sa lupa, no po, kung paano po siya ay gumagawa ng himala, nagpapagaling na may sakit at karamdaman, bumubuhay ng mga patay, no, gumagawa ng maraming himala at pagpapala, nagpo-provide ng pangangailangan, and so on and so forth. Yung po, ang Diyos po ay Diyos pa rin po sa kasalukuyan at magpakailanman. Yun po ay kaya niya pong patuloy po na gawin sapagkat siya po ay hindi nagbabago. Sabi po na Santiago chapter 1 verse 17 sa wikang Tagalog, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Wow, very strong yung statement dito na ang Panginoon Diyos po, na ating Diyos na pinaglilingkuran na tumawag po sa atin, hindi po siya nagbabago. Amen? Hindi po siya, kahit po bahagyang pagbabago ay wala. Meaning, siya po ay stable and He is forever, He is eternal God. No? Amen? Siya po ay makapangyarihan Diyos, siya po ay Diyos na siyang kapag siya nagsalita ay talagang ginagana po niya. No? Amen? So, napakalaga po sa buhay po natin na bilang mga anak ng Diyos ay patuloy po natin panghawakan ng salita ng Panginoon. That's why, lagi po natin ito po yung ating itinuturo sa ating po mga churches, no? Panguna po ng ating mga pastors and mga life group leaders na patuloy po yung mga kapatiran, yung mga tao, yung member po ng simbahan natin ay patuloy pong magbasa, magbulay-bulay ng salita ng Diyos sapagkat napakahalaga po ng salita ng ating Panginoon. Kapag po wala ang salita ng Diyos ay wala po tayong pag-asa, wala po tayong panghahawakan ng pangako ng Panginoon. And that's the reason why kung bakit po tayo nagiging matatag, kung bakit po tayo nakakapagpatuloy, kung bakit po tayo lumalago. It is because of the Word of God na siya pong nagre-rema sa ating mga puso. Amen? That's why it's very important for us na kung paano ang Diyos ay hindi nagbabago, wag din pong magbago yung ating pong pagtitiwala, yung
yung ating pag-asa, yung ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Huwag po tayong magbabago. Bagamat nagbabago ang panahon, pero huwag po tayong magbabago ng ating pong paglapit o pagtitiwala o pagsunod sa ating Panginoon. Yun po yung una. I, the Lord, do not change, so our God, He cannot change. Number one. Pangalawa po sa ating puntos, He cannot fail. So, hindi po ang Diyos bumibigo. Amen? Yan ang matindi. Maraming beses na tayo nabigo, no? Lalo na po yung mga kabataan, no? Ah, na nagkaroon ng relationship, boyfriend, girlfriend, nabigo ang ilan, ang iba, marami ang nabigo, maraming pinaasa, at ito po talagang katotohanan, marami pong paasa, pero ang Diyos po ay ating Diyos ng pag-asa. Amen? So, He cannot fail. Sabi po sa salita po sa dictionary, yung word po na fail, tingnan po natin sandali. Fail means to disappoint the expectation or trust of, no? To live undone, to be unsuccessful. So, yan po ang katangian, at ito po ay character po ng tao, no? They fail. They disappoint the expectation or trust, no? Nadi-disappoint natin minsan ang ating kapwa-tao or yung tiwala ng ating kapwa sa ating mga sarili sapagkat tayo nangako na mga pagkakataon na ito po ay napapako, may pagkakataon na hindi natin nagagawa, no? To live undone, no? At may mga bagay na minsan tayo nangako na gagawin natin, bagamat nagawa natin, pero hindi ho natin natapos, no? Unfinished, no? Iniwan natin na hindi po kumpleto, okay? So, yung mga nangangako na yamo kapag ako'y nagkaroon ng trabaho ay tutulong po ako sa ating pamilya, sa aking mga kapatid na papag-aralin. Pero nung simula, masipag, siguro nung first year, ay sumusuporta pa, pero nung mga nakaraang panahon, pagkakataon ay medyo nalamig na. So, may mga pagkakataon nagpi-fail po na ganyan. At ganoon din po, minsan, kapag tayo nananalangin sa Panginoon na, Lord, i-bless mo lang po ako ng magandang hanap buhay, magandang kita, ay patuloy po akong magtatapat sa gawain ng Panginoon, sa pagbibigay at pagtulong sa mga nangangailangan, pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Yes, there are times ay nandun po yung ating passion, nandun po yung ating pong pagtatapat, but eventually, may pagkakataon din na tayo po ay bumibitaw sa ating po mga pangako. That's why it's very important for us na lagi po nating balikan yung ating mga pangako sa Panginoon. Dahil naniniwala po ako kapag po tayo ay tapat sa pangako ng Diyos, sa pangako natin sa Panginoon, ay ganoon din tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Amen? So vice versa lang din. Kung paano ang Diyos ay tapat sa atin, magtapat din po tayo sa ating Panginoon. Amen? So sabi po ng Job 42 verse 2, I know that you do all things, no plan of yours can be thwarted. So, amen. I know that you do all things, so meaning the Lord, He cannot fail. No plan of yours can be thwarted. Sabi po, maganda po sa Tagalog ng 1 Chronicles 28:20, ito po ang sabi. Pagkatapos sinabi ni David sa kanyang anak na si Solomon, magpakatatag ka. Sabi mo sa katabi mo, bebe, magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob at gawin mo ito. Huwag kang matatakot ni panghinaan ng loob sapagkat ang Panginoong Yahweh na aking Diyos ay kasama mo. Hindi ka niya bibiguin. He never fail. He never fail. Hindi po tayo bibiguin ng Panginoon. Sabihin po natin, hindi ako bibiguin ng Diyos, hindi ako binibigo ng Panginoon. Amen? Hindi ka niya pababayaan hanggat hindi mo matatapos ang lahat ng bagay na kailangan sa paglilingkod sa kanyang templo. Amen? This is the nature of God that he never fail to His promises. Amen? Hindi po siya bumibigo. At alam niyo po ba na dapat po makita po natin ang sarili po natin kapag po tayo higit pong pinagpapala, mas lalo din po tayong magtapat sa Panginoon, huwag din po tayong bibigo sa ating po mga binibitawang pangako, no, sa ating Panginoon, lalo higit po sa atin pong pagbibigay ng may katapatan po sa Kanya, sa gawain, at ng ating oras, panahon, ng ating talento, ng ating gifts, ibahagi po natin ito para po mapaunlad po ang mga tao na nakakasama po natin, maibahagi po natin ito sa mga nangangailangan, at lalo higit po sa mga kapatiran po sa iglesia. Amen? So, yun ang una, the nature of God, He cannot change. And number 2, He cannot fail. Punta po tayo sa pangatlo. Panghuli, our God, His nature is He cannot lie. Hindi po ang Panginoon nagsisinungaling. Amen? Hindi tulad ng tao, no? Na nagsisinungaling.
Ang ating Panginoon Diyos, hindi po siya nagsisinungaling. Amen? Sabi po, ng Numbers chapter 23 verse 19, God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Hindi po ang Panginoon sisinungaling at lalong hindi po nagbabago o pabago-bago ang kanyang isipan. Pag sinabi niyang gagawin niya, gagawin niya. Amen? Kaya masarap pong panghawakan po ang pangako ng ating Panginoon. That's why mahalaga po talaga na talagang ang salita ng Diyos ay ah, nagre-rema, ibinababad natin sa ating mga puso, sa ating isipan, sapagkat yung mga pangako ng Diyos na kanyang ibinibigay sa atin, yun din po yung ating ibabalik sa Kanya. Sasabihin natin, Dad, ito ang sabi mo sa akin eh. Kapag may sakit at karamdaman, sabi mo sa iyong salita, no? Sa Isaiah 53:5, that by your stripe, I am healed. Amen? Sabi mo, Lord, kapag kailangan kita, sabi mo sa iyong salita, sa Matthew chapter 7, seek and you shall find, knock and the door will be open. Amen? So, ganun po. Kumatok po tayo kanyang pagbubuksan. Amen? Kapag po tayo ay kailangan natin ng tulong at wala tayong malapitan tao ng biglaan, sabi po ng iyong salita, Panginoon, sa Jeremiah 33:3, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things. At marami pang mga pangako ng Diyos na pwede nating panghawakan. Kaya napakahalaga po na tayo po'y magtiwala sa Panginoon sapagkat ang Diyos po natin ay hindi po sinungaling. He cannot lie. Sabi ng Bilang chapter 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Amen? Ganun po katindi ang ating Panginoon. He cannot lie. Siya po'y hindi sinungaling. Tulad po ng tao. Tulad po natin. Aminin po natin, kahit po minsan tayo po ay matagal nang mananampalataya, may pagkakataon pa rin na tayo nasisilat, nadadapilos, tayo po'y nakapagsinungaling. Pero tatandaan po natin na ang Diyos siya po'y Diyos na punong-puno ng biyaya at napakamahabaging Diyos at yun po ang kanyang character, yun po yung kanyang nature. He cannot lie. Kaya sundan po natin, pamarisan po natin ang ating Panginoon na siya po'y tapat sa kanyang mga salita, siya po'y tapat sa kanyang mga pangako. Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano. Amen? Halimbawa, tayong mga magulang, may pagkakataon na tayo nangangako sa ating mga anak, no? So, ito pa rin po natin. Wag po natin silang paasahin. No? Bagamat may pagkakataon na tayo po'y minsan nakakalimot siguro sa maraming bagay nating ginagawa, wag din naman tayong manghinawan, tayo humingi po ng pasensya o sorry sa kanila. Para nang sa ganon ay makita nila na tayo po ay sincere sa ating mga pangako sa kanila. Ganon din po sa ating Panginoon. Kapag tayo nangako kay Lord at may mga panahon na hindi po natin nagagawa, hingi po natin yun ng tawad sa Diyos. Sapagkat ang bawat pangako natin sa Diyos na hindi po natin hinahakbangan, tayo po ay nagdi-disobey sa Kanya at yun po ay isang kasalanan. Amen? So, sa ating pong recap, sa ating pong pinag-aralan ngayong gabi, so ating po nating balikan. So, ano po yung nature ng ating Panginoon? So, yung ating topic is promise forever. So, unang nature ni Lord ay He cannot change. Amen? Hindi po nagbabago ang Panginoon at lalong hindi pa bago-bago. Kaya, masarap magtiwala sa ating Panginoon. Pangalawa, He cannot fail. Hindi po siya po bumibigo. Siya po ay talagang laging aktibo, lagi siyang gumagawa, lagi siyang tumutupad sa mga pangako natin. At mga kapatid, may pagkakataon na minsan sa ating pong pagtawag sa Panginoon, matagal na tayong lumalapit sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, o dumadalangin sa Panginoon, may mga pagkakataon na yung prayer natin, yung desire natin ay hindi pa ibinibigay sa atin. Pero lagi natin tatandaan, wag natin iisipin na ang Diyos hindi yata nakikinig sa atin, ang Diyos yata ay hindi tumutupad sa Kanyang pangako. Mga kapatid, our God is always on perfect. He's always on time. He knew what's best for us. Kaya wag ho tayong maiinip. Bawal po mainip. No? Maghintay tayo sa tamang panahon, sa lahat ng bagay, at ang Diyos po ang magkakaloob ng lahat ng ating pangangailangan. At alam niyo po, masarap kapag isang bagay hiniling natin sa Panginoon, hinihintay natin sa tamang panahon, na doon po, mabibigyan natin talaga ng kaluwalhatian sa Diyos. Masasabi natin, napagkagaling mo talaga, Lord. You're always on time. Sapagkat si Lord, He never too late. Hindi rin siya sobrang advance. He is always on time. Alam niya yung mas mainam para po sa atin. But you know what? There are times, minsan dahil nga tayo naiinip, napapangunahan natin yung plano ng Diyos. But you know, the good thing in God, He never curses us. Still, kahit minsan tayo napapangunahan natin yung kanyang minsan plano sa atin, magandang plano sa atin, but still, faithful pa rin si Lord sa ating mga buhay. Amen? Pero mas masarap kung matututunan po nating maghintay.
Actually, ang mga Bible character like Abraham, may mga panahon din naman sa buhay niya, talagang siya po'y nainip, hindi siya nakapaghintay. Remember, no? Nung pinangakuan siya ng Panginoon na siya po'y pagkakalooban ng anak, at si Isaac nga, pero si Sarah ay nainip, kaya ang ginawa niya, sabi niya, hindi naman tayo magkaanak, hindi ka naman magkaanak sa akin, disipingan mo aking, yung aking kanang kamay. So, you know the story, no? At dahil po doon ay, yun nga, nagkaroon po ng pagkainip at hindi po ito naging maganda yung testimony sapagkat nagkaroon po sila ng ah, miscommunication and misunderstanding regarding that matter. At ibig sabihin, ang mga bagay na hindi po natin hinihintay ng tama at hindi po tayo naghihintay sa tamang panahon, ito po yung nagkakaroon po ng um, misunderstanding, nagkakaroon po ito minsan ng um, pagka-delay sa mga pangako ng Diyos at nagkakaroon din po ito ng hindi maayos na takbo ng ating buhay. Kaya ugaliin po natin maghintay sa tamang kalooban ng ating Panginoon in His perfect time. So He cannot fail, panghuli, He cannot lie. Hindi po sinungaling ang ating Diyos. Hindi po sinungaling ang ating Panginoon. Siya po ay tapat, siya po ay totoo sa kanyang mga pangako. Kaya lagi po nating ilagay sa ating isip at puso na tayo po'y lumapit, magtiwala lamang sa ating Panginoon at patuloy nating lakaran ang kanyang mga pangako. May mga pagkakataon sa buhay po natin, hindi po natin talaga totally minsan naintindihan o unawaan yung ating pong paghakbang sa Panginoon. Pero mga kapatid, tuloy lang, huwag hihinto. At lalong huwag pahinto-hinto. Tumuloy lang tayo sa Panginoon and one day the Lord will reveal to us His promises, His perfect ways for us. At ipapaunawa niya sa atin yung mga bagay ng mga panahon na madilim ang sitwasyon, hindi natin naintindihan, tumuloy ka lang. Si Lord ang may hawak ng iyong buhay, si Lord ang may hawak ng iyong kinabukasan. At makikita po natin yung pabor at pagpapala ng Diyos ay atin pong mararanasan. Amen? So our good news for tonight, no? Our good news, ito po, atin pong basahin. I will cling on to God's promises because He will never fail me. Amen? Again, I will cling on to God's promises because He will never fail me. Patuloy po natin panghawakan ang mga pangako ng ating Panginoon sapagkat hindi po tayo bibiguin ng ating Diyos. Amen? So, sa lahat po ng ating napakinggan ngayong gabi, napakahalaga po na ating pong pagbulay-bulayan po ang mga salita na ating napakinggan at patuloy po nating isearch ang ating mga puso. At sa gabing ito, as I end, nais ko pong iwanan ito po mga tatlong katanungan at nawa ito po'y pumukaw sa ating mga puso at isipan. Una, ano ang mga pangako ng Diyos na iyong pinanghahawakan? Mahalaga po na meron po tayong pangako ng Diyos pinanghahawakan po sa buhay natin sa bawat araw upang nang sa ganun tayo po'y magtagumpay at hindi po tayo mawala ng pag-asa at hindi po tayo parang suntok sa hangin. Pangalawa, ano ang mga pangako mo sa Diyos na dapat mong tuparin o hakbangan? May mga panahon, pagkakataon sa buhay po natin, alam po natin yon na tayo po'y nangangako sa Diyos pero may pagkakataon na yung pangako natin na hindi natin na nagagawa, hindi natin nasusunod, hindi natin nakakakbangan. So this time, kung may mga panahon na tayo nangako sa Diyos, hindi natin ito nagawa, ihingi po natin ang tawad sa Diyos at muli nating i-renew yung ating pong vow or pangako kay Lord. Amen? At alam niyo po ba na kapag po tayo nagbalik loob sa Diyos at muli nating ginampanan or ating pong hinakbangan ang mga pangako natin sa Kanya, ito po may kalaki po na pangako din ng Diyos na Kanya pong tutuparin para sa atin. Amen? Pangatlo, ito po yung ating pong application. Gawin nating magtiwala at sumunod sa mga pangako ng Diyos sa bawat araw ng ating buhay. Hindi lamang po sa mga panahon na tayo nangangailangan, hindi lamang po sa mga panahon na tayo gipit, hindi lamang po sa mga panahon na tayo po may pinagdadaanan sa buhay, kundi sa bawat araw ng buhay po natin, gawin po nating magtiwala, gawin po nating magmawak sa pangako ng ating Diyos. Amen? So, sa lahat po ng mga nakinig ngayong gabi, sa lahat po ng mga sumubaybay, sa kanilang tahanan, saan man kayo naroon ngayon, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And as I end, I would like to challenge every one of you, na mga nanonood ngayon, na ang Diyos po kailanman ay hindi po siya kumakalimot sa atin. Bagamat may pagkakataon tayo nakakalimot sa Kanya, but the Lord, He never fail us. He never change. Amen? At siya po'y patuloy po nating makakasama at patuloy na tayong sasamahan. Magtiwala po tayo sa Diyos, anuman sitwasyon at panahon po ng ating buhay.
Amen? So as I close, tayo pong lahat po ay sama-sama pong manalangin. Samahan niyo po akong dumulog sa ating Panginoon. Let us all pray. Hallelujah. Praise you, Holy Spirit. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Panginoon Diyos, marami pong salamat po sa gabing ito. Thank you, Lord God, for the word that we have heard tonight, Lord. I pray na patuloy nga po na mga salita mo, mga pangako mo ay patuloy pong tumimo sa kaibuturan ng aming mga puso. Magtiwala kami sa iyo, Panginoon, ng buong puso, buong isipan, Panginoon. At Lord, sa pagkakataong ito, humingi rin po kami ng tawad sa iyo sa mga pangako na amin pong nabitawan sa iyo or maaaring sa kapwa po namin na hindi po namin natupad, nagawa. Humingi po kami ng iyong kapatawaran at iyong biyaya. At sa gabing ito, muli po kaming restore. Tulungan niyo po kami na maging tapat sa mga pangako mo. Maging tapat din kami sa mga pangako namin para sa iyo at sa mga kapwa po namin. Lord, na amin pong binibigyan, Panginoon, ng assurance na gagawin namin yung mga pinangako namin. Lord, salamat dahil ikaw po yung aming Diyos na modelo sa mga pangako na kailangan ay hindi po kayo bumibigo. Tulungan niyo po kami na maging mabuting anak, maging mabuting alagad mo, maging mabuting lingkod mo, Panginoon. Bilang mga ama, ina ng tahanan, bilang mga anak, bilang mga working professionals, Panginoon, bilang mga manggagawa, Panginoon, sa iyong ubasan, bilang mga kaanib ng iglesia, Panginoon, Lord God, ng mga churches, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na maging tapat, maging mabuting katiwala, Panginoon, at patuloy, Lord, ng aming buhay ay magamit sa kaluluwalhati ng inyong pangalan. At patuloy, Lord, mabigyan ka namin ng karangalan sa aming mga buhay. Lord, pagpalain niyo po sa gabing ito, Panginoon, ang bawat isa na sumusubaybay sa gawain ito, bawat tahanan, Lord, nagdideklara po ako ng malusog na pangatawan, malusog na kaisipan, malusog na espiritual na buhay, Panginoon, sa bawat isa. At patuloy po naming maranasan, Lord, ang iyong biyaya tabang sa bawat araw ng aming buhay. Lord, protektahan mo po ang bawat pamilya, ilayo sa lumang uri ng sakit at karamdaman, at patuloy, Lord, katagpuin niyo po ang bawat araw na aming pangangailangan, at hayaan mo po ang buhay po namin ito ay tunay nga po na may paglingkod lamang namin sa iyo habang kami nabubuhay, at tunay nga po maging mabunga kaming mananampalataya upang nang sa ganun, Lord God, kami po ay magbigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan at maging daloy ng pagpapala para po sa kasusulong at kaunlad ng inyong gawain dito po sa lupa. Maraming po salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Maraming po salamat. Ako po si Pastor Glenn ng Caloocan. Salamat po sa inyo pong pagkikinig, pagsubaybay, pagpalayan po tayo ng ating Diyos. Amen. Shalom everyone. God bless po. God bless. Pinagpala ka ba sa salita ng Diyos na iyong narinig? Sabi sa 2 Korinto 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. Bilang pagpupuri at pagsunod sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkakaloob, maaari mong ipadala ang iyong offering online through GCash or PayMaya. Number 0919-060-9448. Together, let us reach more people for the Lord. Like our Facebook page, Conqueror World Harvest Mission. You will truly receive daily inspirations that will fuel you for the day. I-share mo na rin ang posts para mas maraming tao pa ang maabot ng mabuting balita galing kay Jesus. You may also follow us on Instagram at conqueror.whm. Huwag kalilimutan, every Wednesday, midweek service at 7:30 p.m. Every Saturday, Jesus Little Winners at 10 o'clock a.m. Here in CWHM, you won't miss a thing. You may check on our YouTube account, Conqueror WHM, for the past Facebook Lives aired and watch it again. Subscribe to the channel so you would be notified for every videos uploaded. For prayer requests, testimonies, and inquiries, you may send us a message
through our Facebook page and surely someone will assist you. Let us keep on keeping on. This is the time to get deeper in our relationship with the Lord. God bless everyone. Jesus loves you. Shalom.